Oo. Yun ang sinabi niya kahapon. O, pakinggan uli natin yung kanyang sinabi kahapon. Or Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin Okay? sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Baliw talaga to si Sarah. Alam mo, kung ganyan ka mag-isip, there's something seriously wrong with you. Seriously, I mean, someone should get her checked. Tsaka yung, alam niyo na, ito, pakinggan niyo merong ito yung, siguro some people miss this, hindi ko alam kung napansin nila. Pero, pakinggan niyo kung paano nagsalita si Sarah. Di ba sabi niya, thankful siya na hindi niya nire-regret na siya ay tumakbong Vice President of Bongbong Marcos kasi kung hindi raw siya Vice President, baka natanggal na raw siya kasi under nga naman, mayor siya, under siya ng Executive Department, DILG. So baka natanggal daw siya na mayor. Oo. Okay, napaka-self-serving naman itong taong ito. Napaka-self-serving naman ito. Number 1, yun ang aking first observation dyan. Second observation, mga kotsero, sinabi niya, they will drag me to hell, sabi niya. Oo. Hilig nito sa impyerno, no? Siguro na nasobrahan sa tawag dito. Nasobrahan sa horror movies tong babaeng to. Malamang sa malamang. Pakinggan ulit natin. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Presidente ka ba ngayon? May assumption yung statement niya. The assumption is presidente siya. Alam mo naman, it's only, it's a hyperbolic statement eh. Oh. Pag dinala lang ako sa impyerno, okay lang. Ako pa rin naman ang presidente doon. Pa rin? Presidente ka ba ngayon para magsabi na magiging presidente ka pa rin ng impyerno? Diba? There's an assumption there, mga kotsero. That's the assumption. The assumption is, feeling niya, presidente siya ngayon. Bakit? Doon sa sinabi niya pag naman hinila nila ako sa impyerno, presidente pa rin ako ng impyerno. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Paano naging pa rin? Hindi ka naman presidente ngayon. Ngayon pa lang, hindi ka na presidente at baka hindi ka na maging presidente pa ever. Dahil dyan sa kabaliwan mo. Pakinggan nyo ulit ha. Pakinggan nyo maigi. Pag dinala, if they can drag me to hell, sabi niya. Pero pag dinala nila ako sa impyerno, ako pa rin ang presidente ng impyerno. Tanggalin nyo na yung idea ng impyerno. Oo, that's only a metaphor. Walang kwenta yan. Metaphor lang or hyperbolic statement. Ibig sabihin, kahit saan nyo ako dalhin, ako ang presidente. Yun ang ibig sabihin nun, guys. Kalimutan nyo na yung imahe ng impyerno. It's only a hyperbolic statement. It's not important. Walang kwenta dun. Read between the lines. Sabi nga, read between the lines. What made Sara Duterte think na siya ang presidente ngayon? Na kapag dinala mo siya sa impyerno o kahit saan mo siya dalhin, presidente siya. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Buang yun. Nabuang na. Si Inday. Read between the lines. Ang feeling ni Sara, kahit saan siya dalhin, presidente siya. Ateng, mukhang hindi ka mukhang ang pananaw mo sa mundo ay hindi alinsunod sa realidad. Hindi ka presidente. You will never, after this stunt, you will never become president. This woman deserves impeachment. Really. Ngayon pa lang, feeling niya siya na yung presidente. Kaya pala 400 ang security niya. Feeling presidente. Kaya pala, anytime nagmamagaling siya kahit saang forum siya pumunta. Feeling niya siya yung presidente. Umattend ng house hearing kung ano-anong pinagagawa, inutos-utusan yung mga chairman doon. Kasi feeling niya siya yung presidente. Ay, my goodness. Kaya pala, baliw. Buang, guys. Buang.
Baka nga totoong chismis na medyo may pagka-psychotic talaga tong babaeng to. May delusions of grandeur, guys. Oo. Oo, gusto ko lang i-highlight yung part na yan. Punta tayo dun sa talagang pag-uusapan natin. Eto, Sara Duterte imagines decapitating Marcos after he sneers at students' request for his watch. Wow! Pupugutan daw si Presidente, guys. Assassination attempt na ba to? Is this a subtle sign na i-assassinate na si PBBM? Alam nyo, mga kotsero, kung ako yung security ni PBBM, mag-iingat ako. Alam nyo bakit? We have an insane vice president. Oo, pagbuang, mga kotsero, hindi nag-iisip ng nasa katinoan yan. Gagawin lang niya kung ano yung nasa utak niya. Kung ano yung iniisip niya, yun lang ang gagawin niya. So, if I was the security of PBBM, babantayan ko ng sobra si PBBM because I think this is more than just a hyperbolic statement. Bakit? Ang kwento niya dahil doon sa request sa relo. I'm sure narinig niyo to sa iba. Ito kasi yung kumakalat kayo sa TikTok, kaya ako napanood. Kumakalat sa TikTok. Parang akala mo ganun-ganun lang humingi sa presidente. Oo, ito. Panoorin natin. So, meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Pinutol yung kumakalat sa TikTok, putol doon eh. Basahin natin yung kabuuan. Basahin natin. Di ba dito pinutol? Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Sabi, di ba? Basahin natin yung kabuuan. It did not help na yung dalawang katabi ko pinagtawanan pa nila yung bata. I saw the humiliation sa face ng bata. Okay, tapos. Imagine myself cutting his head. Ganoon din gusto ko gawin sa katabi ko. Gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan, yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan. Yan yung batang yang mapuputulan ng daliri dahil sa fiasco nyo sa West Philippine Sea. And then I will cut his head. Ganyan na yung imagination mo, sinasakal mo na yung tao and then I said this is over, tapos na. Yun yung sabi niya. Kasi, ang drama dito ng mga DIED or yung Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes, mga kutsero, napakawalang kwenta naman daw ni Presidente. Napakawalang kwenta niya. Hindi man lang niya binigyan ng halaga ang sakripisyo nitong batang ito na humihingi lamang naman ng simpleng graduation gift, simpleng relo niya, relo ng presidente. Yun ang drama ng mga DIED, ng mga DIED. Ng Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes. Yan, yung DIED. Yun yung sinasabi nila. Napakawalang kwentang presidente naman ito. Hinihingi lang naman yung relo. Relo lang naman yan. My goodness. Wait lang. Anong relo ba yung hinihingi?
Alam niyo mga kotsero, kung yung mga relong katulad ko lang yan, yung mga relong binibili ko at ginagamit ko pang ano, yung mga disposable ko na relo, halagang 3,000, 5,000 lang, bibigay ko, walang problema. Bawa sa akin hiningi, tas disposable lang yung relo ko. Ay, mga nabibili lang sa ano, nung bata ako, gift gate ang tawag doon eh. Sa gift, mga nabibili sa gift gate, yung Swatch. Oo, well, ngayon meron na mga Swatch na mahal. Pero, halimbawa, mura lang. Ay, mga 3,000, 4,000 pesos lang, 5,000 pesos na relo. Walang problema. Oo, sige, bibigay ko sa iyo. Ito na. O, ilan ang gusto mo? Oo, okay lang kung yung ganong klaseng relo. Paano kung itong relo ang suot? Paano kung yan? Alam ba natin kung magkano to? Papakita ko sa inyo. Ayan yun, di ba? Patek Philippe. Magkano? Second hand 4.3 million pesos, second hand. Partida, auction ba yun, ha? Auction pa yan, 4.3 million pesos. 4.3 million. Million, ha? Million. Para sa relo, 4.3 million pesos. My good, second, auction pa yan, guys, ha? Oh. The rare wristwatch was sold for CHF, hindi ko alam kung CHF, sa Geneva kasi, okay. 4.3 million pesos in a Philips Geneva auction in 2020. Pwede po bang souvenir? Graduation gift po, akin na lang relo nyo. Patek Philippe yan, boys. Actually, kung tutuusin, kawawa naman yung PMAyer, nagamit siya sa politika. Ang kapal ng mukha mo, Sara Duterte, ginamit mo pa yung PMAyer na ka-graduate lang para sa walang kwentang politika mo. Napakalang kwenta talaga. Legit. Current private sales. Kasi ito yung 4.3 million auction lang. Auction lang yan, guys. Oo, bidding war yan. Kung bebenta ka, kung bibili ka pala, harapan, private sale, magkano? 9.35 million, guys. Private sale. Hindi pa kasama dyan yung sentimental value. Paano kung bigayan ni Apple kay sa kanya? Langya ka, Sara Duterte. Palibhasa kasi, yung perang ginagastos mo galing sa confidential funds. Wala pa dyan yung sentimental value. Ano lang yan? Value of the property lang yan. Financial value lang yan. 9.3 million pesos. Almost 10 million pesos. Tumataginting na 10 million pesos. Lalo na kapag heirloom yan. It's priceless already. Pag heirloom yan, 2 presidenteng Marcos ang humawak dyan. Ang tigas lang ng mukha ni Sara, gagamitin niya yung insidente na yun para makapolitika lang. Jero, imagine this. The value of this watch. 2 Pilipinong presidente na ang humawak. Ferdinand Edralin Marcos and Ferdinand Bongbong Marcos. Wala ka nga inoffer eh. Buti sana mga Jero, kung itong si Sara Duterte may ginawa after, halimbawa, sinabihan, kawawa naman, halimbawa sa kwento niya, halimbawa lang sa mundo ng pantasya ni Sara Duterte, sinabi niya, kawawa naman yung bata, ang ginawa ko sa bata, pagkatapos ng graduation, binigyan ko ng 50,000, ito na yung graduation gift ko sa iyo, 50,000 pesos. May ganun bang kwento? Wala. Walang ganung kwento. Kawawa yung bata. Alam nyo ngayon, mababash yung bata dahil sa kalokohan ni Sara Duterte. Kinalat pa nila yung insidente. Take note na, ito nakuha ko to sa isang video sa TikTok. Ayan TikTok Malamang naka-assign na yan kung nasaan man siya naka-assign. Ngayon, malamang pinagtatawanan na siya ngayon. Sinasabi, ang kapal naman ng mukha mo, bata. Hihingian mo ng graduation gift yung presidente ng Pilipinas. Ang kapal naman ng mukha mo, bata. Dahil sa kalokohan niyang babaeng yan, ang hilig niya mandamay ng mga inosente. Wala namang ginagawa sa kanya. Yun palang Patek Philippe yan, guys. Meron pang isa yung ginamit niya nung campaign. Ito yung ginamit niya nung campaign. Mark 17, IWC. Schaffhausen na IWC. Hindi, mali. IWC Schaffhausen. Mark 17 automatic. Mark 17 automatic. Oo. Ano nga magkano? Retail price. 2012 pa to, $3,900. Alam niyo ako mga kotsero, ako nangangarap lang ako magkaroon ng ganyang kamahal na relo. Oo. At kahit afford kong bumili ng ganyang relo, mga kotsero, hindi ako bibili. Bakit? Because
Relo lang yan, hindi naman nag-a-appreciate yan. Buti sana kung ginto yan eh. Bibiling ko yan. Alam nyo, eto nga eh. Eto, Samsung Watch. Samsung Watch ko, medyo nanghihinayang pa akong bumili niyan. Magkano yan? 20? 30,000 pesos? No, mga nasa 20, 25,000. Nanghihinayang pa ako bumili. Masama pa loob ko. Yung misis ko, niregaluhan ako ng mamahaling relo. Sinabihan ko pa siya, ba't mo ako binibilang ng ganyan? Sabi ko. Wag na. Ang nakakaawa dito mga kotsero, alam nyo ultimately ang biktima dito, hindi si presidente. Yung bata. Yung bata. Kawawa yung batang sundalo. Kasi dito, sa sitwasyon na to, given na si Sara galit kay Bongbong Marcos. Given na yan. Sa issue na to, si Presidente Bongbong Marcos, afford niya na magkaroon ng Patek Philippe, afford niya na magkaroon ng Schaffhausen, afford niya ang mga mamahaling relo. Kahit ano pang brand yan. Afford niya yan. Alam niyo sinong kawawa dito? Dahil sa saltik nitong vice president na to, yung bata na galing PMA. Gusto niya kasing gamitin yung bata para para batikusin si presidente na insensitive sa pangangailangan ng mga sundalo. Yun ang purpose dyan ni Sara eh. Yun ang purpose dyan ni Sara. Gusto niyang sabihin sa taong bayan na ang presidente natin, walang pakialam yan sa mga sundalo. Makikipaggera sa China, pero wala namang pakialam sa mga sundalo. Yun ang gusto niyang sabihin. Nagamit yung batang PMA-er, naka-graduate lang ng PMA, na malamang sa malamang, he doesn't know any better. Seriously, baka he doesn't know any better. Oo, very minor lang naman yung ginawa niya. He doesn't know any better. Baka humihiling lang talaga siya sa presidente ng graduation gift. Ang naisip niya, kung ano yung meron ngayon sa presidente, yung relo. O baka yun lang talaga. Malay nyo ba kung anong ginawa ni presidente pagkatapos? Alam ba, baka hindi nila alam kung ano yung ginawa ng presidente. Hindi natin alam. Ako, di ko alam kung may ginawa si presidente pagkatapos. Kawawa yung bata. Ngayon, kawawa yung PMA graduate kasi na-expose yung mukha niya. Iisipin ng mga kamista niya, ang kapal naman ng mukha mo. Hingyan mo ng relo yung presidente. Baka umabot pa yan sa CO niya. Parusahan pa siya ng CO niya. Of course, kahit naman akong tanungin mo hingian niyo ako ng relo, sabihin ko, bakit? Pwede po bang pa-arbor ng relong suot niyo ngayon? Masama ba magtanong ng bakit? Kung ibang benefit ang ibinigay. Di ba? O may humingi sa akin ng graduation gift, o bigyan nyo ng something else. Yung buong batch, bigyan nyo ng tigta 10K, o bigyan nyo ng tigta 20K. Buong batch nila. Masama ba yun? Hindi natin alam eh. Hindi naman natin alam kung ano yung ginawa ni presidente. O hindi rin natin alam, baka nagjo-joke lang yung bata. Yan problema eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, minsan itong Gen Z talaga kulang sa kulang sa social graces eh. Kulang sa social graces. Malay natin joke lang ng bata yan, di ba? Hindi natin alam eh. Paano kung joke lang? Tapos nag-react ka ng ganito. Tignan niyo yung reaction niya, OA. Gusto ko tanggalin yung ulo niya. Pugutan mo? Tapos may ganito pa eh. Ito. Imagine myself cutting his head. Ganun din gusto ko gawin sa katabi ko. Gusto rin niyang pugutan ng ulo. Tapos sabi niya, tapos kakausapin daw muna niya bago niya pugutan ng ulo. Yan. And then I'll cut his head. Diba? Alam mo, mga kotsero, etong si Sara Duterte has serious issues. Baka hindi siya baka she's unhinged. Tinatawa-tawanan ko lang, pero alam niyo, that's a serious problem pagdating sa elected officials. Kailangan sana magpakita ka ng psych test mo, Sara. Kung drug test kayo, kung drug test ang itong mga Duterte Balahura supporters. Kung puro kayo drug test, kami namang mga admin supporters at loyalista, ang sigaw namin, psych test si Sara. Asa na? Psych test please. Diba lagi sinasabi ni Harry Roque? Sabi ni Harry Roque, kailangan mag-drug test ang presidente. Hindi natin alam. Baka dinadala na tayo sa kung saan. Baka hindi na tama ang pag-iisip niya dahil sa drugs. Ganyan. Di ba? Ganyan sa Harry Roque. O tayo naman mga admin supporters sa mga loyalista, anong sasabihin natin?
Kailangan magpa-check up na si Sara Duterte. Mukhang baliw na to. Gustong pumatay ng tao. Pugutan daw ng ulo yung presidente. Puro hell. Puro drag me to hell. Drag me to hell. Ay, my goodness. Mukhang magkaka-psychotic break to anytime. Nanununtok pa ng sheriff. Alam nyo kasi mga kotsero, pag may topa ka, wala kang nire-recognize na batas. Walang batas-batas sa'yo. May topa ka eh. So, tatakbo ba siya as a president? I don't know. But if she does, oh please, please, by all means, wag nyo na siya iboto, please. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na sa Pilipinas. Oh, kasi. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?